So now we're on the beginning of Second Kings. This looks forward to the fall of the Northern Kingdom. Dito, the book of Second Kings covered about 434 years, no? Na ilang chapters lang siya pero ganun katagal yung ganun kahaba yung yung kasaysayan na meron dito. From the death of King Ahab hanggang sa Babylonian captivity of Judah. So the general decline of both kingdoms and their final banishment from Palestine by the Lord, Israel to Assyria and then Judah to Babylon. Ito mga malalaking mga bansa na to na siyang tumapos dito sa Northern and Southern Kingdom. Sa Northern Kingdom, which is the focus of this segment, ay 933 BC to the captivity in Assyria in 721. So 19 kings, all of whom were idolaters or binibigyan ng negative na assessment ng Deuteronomist, no? Except lang doon sa case ng isang godly king. The longest reign was that of Jeroboam II. No, ibang Jeroboam ito. Yung una is Jeroboam the first or Jeroboam son of Nebat. And then later on, nagkaroon ng isang hari sa Israel. Ang pangalan ay Jeroboam din. So, he's called Jeroboam II. At naghari siya during the time ni Propetang Hosea. No, okay, so nagkakaroon tayo ng association with the prophets. No? The longest reign was Jeroboam II, 41. Ito naman the shortest was 7 days lang. Itong si Zimri, yung nabasa natin kanina na nagpakamatay nung siya ay tatalunin na ni Omri na naging hari. So let's talk about Prophet Elisha, no, na siyang successor ni Prophet Elijah. In youth, as a son of the soil or a farmer na si Elisha, hailed from Abel Meholah, east of the Jordan, yan, where his father Shaphat must have been a man of some means. So may malawak siguro silang lupain at meron silang 12 yoke of oxen na nag-aararo nitong lupain na to. When Elisha was still a young man, Elijah summoned him to take up the prophetic vocation. So, sa 1 Kings 19, makita natin, maaga nang sinama ni Prophet Elijah itong si Elisha para more on likely a discipleship program. No? Of course, discipleship is a New Testament term, but yung training to become his successor. And then he spent some years as Elijah's assistant for the next 50 years. Sa reigns ni Jehoram, Jehoahaz, at saka si Jehoash, he continued with his own ministry. Ganun katagal yung ministry niya ni Prophet Elisha. No? Like his predecessor, he remained unmarried. Si Elijah at saka si Elisha ay hindi na nag-asawa. Ito naman si Elisha ay merong assistant na si Gehazi. Pag-usapan natin yung sa ilan sa mga ministry ni ni Elisha, no, kasi napakahaba kung babasahin natin lahat. Initial signs characterizing his ministry or yung the proof na yung the spirit of Yahweh na nakay Elijah ay nakay Prophet Elisha rin, no? Una, nagkaroon ng kagalingan dito sa Jericho, no? Elisha cast salt into the spring and pronounced the healing word at nagbigay ito ng kagalingan. As a result, its water no longer caused death or miscarriage or yung ay nalalaglag yung no? At isa pa, merong grupo na merong mga bully, no, ng mga kabataan, na iniinsulto itong si Propeta Elisha. Tandaan nyo, nagsisimula pa lang yung ministry ni Prophet Elisha at dahil siya ay pinagtatawanan nitong mga kabataan nito sa Bethel, no? And again, ano po yung Bethel, di ba? Bumabalik dito yung yung lugar kung saan nagpatayo si si Jeroboam son of Nebat ng isa sa mga calves niya, no? Ay binubuli ng mga kabataang ito si Elisha. Sinumpa niya at nagkaroon ng dalawang babaeng bear, no, at pinatay niya, sabi 42 of them, no. At dahil dito ay natakot ang mga tao kay Propeta Elisha. Ano pa? Si Elisha din ay nagsalita laban sa Moab. Elisha accompanied the army of Israel, no, when Jehoram
went to suppress Moab's rebellion in the early stage. Ano pa, nagkaroon ng ano, yung widow's oil, yung isang mahirap na balo dahil wala na siyang pambayad, no? Yung kanyang mga anak na lalaki ay ano no, aalipinin. So si Propeta Elisha to the rescue, tinulungan niya itong balo na ito. At dahil nga when you say balo ay patay na ang kanyang asawang lalaki, marahil napakabata pa ng kanyang mga anak na lalaki, 'di ba? Para maghanap buhay, tinulungan ni Propeta Elisha at nagkaroon ng himala na dumami yung langis. At itong dumami na langis na 'to, yun yung ibinenta nila para meron pambayad sa utang. Kaya po hindi po inalipin ang kanyang mga anak. Ah, Merong kulang dito, number 4. Sorry, merong kulang sa let's skip na lang sa 5, food for a community of prophets. Nagkaroon ng problem yung um, he visited the community of prophets sa Gilgal, nagkaroon ng tagutom. Elisha played the host and instructed his servant to prepare a pot of gruel for the brothers. When some poisonous wild gourds na nahalo at hindi siya makakatulong at nagkaroon ng ng healing. Kaya itong mga prophets na to sa Gilgal ay hindi sumakit yung tiyan nila. Now kung naalala niyo yung feeding of the 5,000, meron din feeding, no? Sa time nito ni Prophet Elisha, a man from Baal, Shalisha, yung pangalan ng lugar kasi nga masyadong naimpluwensya ni Baal, no? Pati yung mga pangalan ay naging kapangalan na ni Baal. Elisha, the first fruits of the barley harvest, these were to be consecrated to Yahweh. Naalala niyo yung gifts of blessing of the first fruit, di ba? In bringing them to Elisha, the man acknowledged that Elisha was the true representative of Yahweh. Elisha commanded that the loaves be distributed among the 100 men na naroroon. Now for 6, yung healing ni Naaman. Si Naaman ay isang general ng taga-Syria. Nagkaroon ng sakit. Ito naman si Naaman ay merong alipin na babae na taga-Israel. At dahil sa nakita niya doon sa hirap ng kalagayan ni Naaman doon sa kanyang sa leprosy, sakit sa balat, sinabi nung alipin na babae na merong isang propeta sa Israel. Bakit hindi ka humingi ng tulong sa kanya? Now, yung nakalagay diyan Jehoram question mark ay kasi hindi sigurado kung sino ba yung nag-aari sa Israel nung time na ito na si Naaman ay nagpunta kay Propeta Elisha. At noon, 'di ba, nagpunta si Naaman, General Naaman kay Elisha, hindi naman hinarap ni Propeta Elisha. Ang sabi lang no, ibabad niya ang tiyan niya sarili doon sa ilog, 'di ba? At ayon, nung una ay ayaw niya pero sumunod pa rin siya nung kanyang paglubog ng ilang beses ay gumaling siya, no? At ayun nga, dahil na rin sa pasasalamat ni Naaman, nagbigay siya ng kaloob at hindi naging maganda yung ending tungkol doon, no, sa part na yon. And then ikapito, yung lumutag yung ulo ng palakol, no? Grabe ito, no, yung mabigat na bakal, no, nahulog kasi kapupukol, natanggal yung ulo ng palakol doon sa kahoy, no? At negative ito kasi kung ang kabuhayan nila ay sa pamumuto lang ng punong kahoy, 'di ba? Wala silang kabuhayan. At tinulungan ni Propeta Elisha to lumutang itong ulo na to ng palakol. Now, one of the contributions din ni Propeta Elisha, kasi si Elisha yung nagpahid ng langis dito sa sa isang general sa
general sa mga puwersa ni King Ahab itong si Jehu, 'no? At pinahiran ng langis ni Elisha si Jehu, at ang sinabi ni Elisha kay Jehu, "Ikaw na ngayon ang magiging hari ng Israel," 'no? At mabilis, 'no? Mabilis na inangkin niya 'yon at, nagsunuran yung marami sa mga general at ang mga ano, 'no? So, within Israel ay dumami yung hukbo ni ano, ni Jehu, at sa utos na 'to, ang utos ni Propeta Elisha ay ipapatay ni Jehu si Jezebel at sa mga sumusunod kay King Ahab, 'no? So, itong ginawa ni Jehu, totally uprooted Phoenician ritual in worship and had himself enthroned. So, siya yung naging, napapatay niya si Jezebel at yung anak ni King Ahab kay Jezebel na napapatay rin ni Jehu. So, he destroyed the political and economic infrastructure. Binago niya ito. Now, let's talk about kay Atalaya. Remember kay Atalaya kanina, si Atalaya ay half-sister ni King Ahab, no? Na isa rin sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, no? On the death of Ahaziah, na anak ni Jehoshaphat, his mother Atalaya grasped the reins. So, si Reina Atalia ang naasawa ni Jehoshaphat, ang siyang naging reyna ng Southern Kingdom. Kinuha niya 'to, at ang ginawa ni Queen Atalia, pinagpapatay niya yung mga anak ni yung mga nabubuhay na anak ni na doon sa lahi ni David, 'no? Mga anak ni Jehoshaphat marahil at iba pang mga kamag-anak nito. Ang gustong gawin ni Atalaya, ubusin yung yung linya ni Haring David. And again, this goes back do sa Davidic Covenant, no? Na nagsasabi na do sa Davidic Covenant, yung pangako ni Yahweh kay David ay magpapatuloy ang iyong kaharian, di ba? At it will be a everlasting kingdom. Now, ditong si Atalia, alam ni Atalia yung yung covenant na yun. Kaya sinubukan niyang ubusin, no? Sinubukan niyang ubusin yung mga anak ni Haring David or doon sa dugo ni Haring David. Pero itong si High Priest Jehoiada, nung bata pa lang si Joash, tinago niya, no? Tinago niya si Joash para hindi mapatay, no? At ang ginawa ni Jehoiada, pinalaki niya itong si Joash, inalagaan niya hanggang sa dumating na yung kanyang tamang edad, no? Tamang edad. So the coronation of Joash was accomplished by covenants between the Lord and the king, no? Maliwanag naman yung mga tao ayaw kay Atalia, no? Maliwanag. Dahil na rin doon sa kasamaan niya at doon sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, nung nasa tamang edad na si Joash, inilabas ni High Priest Jehoiada, sabi niya, ito ang tunay niyong hari, at nagsunuran yung mga tao, kinuha nila si Atalaya at pinatay nila, no? At tinanggal nila yung pagsamba sa kay Bala sa Diyos-Diyosan sa Jerusalem. At ito namang si High Priest Jehoiada ang lumalabas, naging advisor to the king ni King Joash para ibalik ang Jerusalem sa pagsamba sa tunay na Diyos, no? Again, si Yahweh po 'yon, na si El Elyon ay kapangalan, I mean, one of the names of Yahweh, pero of God rather, but si Yahweh ay para sa atin siya yung tunay na Diyos dito sa pinapakilala dito sa istoryang 'to. Now, going back to the fall of Israel, kasi ito yung one of the focuses of this segment, no? For this time, in truth, it made very little difference who ruled Israel for Assyria. Bakit kamo? Kasi yung mga nasa Israel, puro naman sila sumasamba sa Diyos-Diyosan. Remember with Jeroboam son of Nebat, na
naglagay ng ano 'no, ng mga golden calf sa Bethel at saka sa Dan, dun sa Northern Territory of Dan para again hindi na sila sasamba sa ano, sa Jerusalem Temple. So, very very evil 'no, paulit-ulit makikita natin, "And the king of Israel did was evil in the eyes of the Lord, and followed the sins that Jeroboam son of Nebat committed them," 'no? To commit, yung paghikayat sa Israel 'no, so paulit-ulit yun. That is again 'di ba naalala niyo yung Deuteronomist or the compiler na siyang nag-arrange ng, story mula Joshua hanggang pagdating ng Second Kings. Laging paulit-ulit dun na negative, napakapangit ng evaluation tungkol dun sa mga kings ng Israel 'no. At dahil dito, nasasakop sila unti-unti 'no ng mga Assyrians sa mga kalabang bansa. Kagaya niyan si Tiglath-Pileser III conquered all of Western Asia and carried off to distant lands large segments of the conquered populations. Kasama na rito paunti-unti 'no hanggang sa tuluyang masakop itong ano 'no, itong Northern Kingdom ng mga Assyrians. Si Menahem, king of Israel, prevented the total devastation kaya ang ginawa niya nagbayad siya ng suhol 'no or bribe. Pero dahil dito sa bribe na 'to, saan ba kinuha ni King Menahem? Kinuha niya King Menahem yung pera sa mga tao to the point na sumobrang hirap yung kabuhayan ng mga taong ito. At siyempre ano 'no, umiiyak yung mga tao 'no ah, kay Diyos, sa Diyos ba yun o kay Baal 'no, hindi na maintindihan ano kasi nga, gano'n kalungkot yung resulta nung ano 'no, yung sabihin nating consequences ng pagsamba ng Israel, ng Northern Kingdom sa mga Diyos-Diyosan. Makita natin yung patuloy na pagpapadala ni Yahweh 'no, na mga propeta para talaga tawagin silang ano 'no, manumbalik 'no. And again, maalala pa natin nga dito yung sa kay Jonah 'no, kay Prophet Jonah na kung saan pinadala ni Yahweh sa Nineveh 'no. Para nang sa gayon itong si Jonah ayaw niyang sumunod kay Yahweh 'no, at, tumakas nga ano no, very very popular yung istorya na yun 'no. Kinain siya ng isda, malaking isda tapos ibinalik sa Nineveh at nagkaroon nga rin ng pero kulang pa rin yun, yung Nineveh ay ano pa rin 'no, yung representation ng Assyria, pinabagsak pa rin yung Northern Kingdom. Si Sargon, King Sargon always took great pride in his capture of Samaria. Again, what is Samaria? Yung Northern Kingdom, no? Yung capital of the Northern Kingdom. He records in his annals that he led away as booty 27,290 of its inhabitants, mga naninirahan sa Samaria. I-clarify ko lang, ano yung annals? Ito yung mga historical accounts na isinulat ng mga taga-Assyria. Okay? Mga taga-Assyria tungkol sa kaharian ni Sargon. So again, this is not part of the biblical canon. Okay? But this is part yung sabihin natin writing of history ng ano ng mga pagan nations, particularly sa kapanahunan ni Sargon of Assyria, no, the resulting depletion of Israel. Syempre, talagang humina ang ano ang puwersa at marami sa mga taga-Israel ay napatapon sa malalayong lugar sa Babylon, Elam, sa lupain ng mga Elamita, mga Aramean ano. So bakit ginagawa ng mga taga-Assyria ito? Kasi kailangan nila na i-divide yung sinasabi nilang conquer and divide, no? Conquer and divide. Pag nasakop nila for example ang Northern Kingdom of Israel, ikinakalat nila ang mga taga-Israel para hindi sila maging isang malakas na puwersa, 'di ba? Kaya sila nagsikalat dito. At dahil dito naging resulta yung sinasabing 10 tribes ng Northern Israel ay nawala or rather they were assimilated with the different nations of the world during their time. At dito rin nagmula ang term na um, yung sinasabi nating ano Samaritans, okay? No? Yung capital nila ay sa Samaria at dahil dito sa what we call mixed marriages between the people of Israel sa Northern Kingdom, the 10 tribes,
with itong mga different nations na 'to kagaya niyan Babylonians, Elamite, Arameans, and the Assyrians ay naging mestizo. So hindi sila na naging puro at ayun dun nagmula yung, grupo ng mga Samaritans. Okay, so dito po natatapos yung ating segment about the fall the fall of the Northern Kingdom. So nawala po yung or natalo ng Assyrians itong mga, communities na 'to sa 10 tribes. Although, let's just say kasi kasama sa digmaan yung what we call, ano yon yung, um, nag-retreat 'no? May mga tao from the 10 tribes na nagpunta sa south 'no? So kasama na rito yung mga Levites na mga pare, so nagpunta sila sa Southern Kingdom pero given that Judah is the dominant tribe, so 'di ba asawa rin 'yan. So na-assimilate din sila sa ano, sa what we call the tribe of Judah dito sa Southern Kingdom. Kung sila ay nakaligtas do sa digmaan, kung sila ay nakaligtas. Pero generally speaking, they were defeated and they were deported sa mga iba-ibang mga bansa.